Doc, na-mention mo kanina yung mas madami na yung nagta-tunnel vent, no? Yes, opo. It's either integrators, ito yung mga malalaking kumpanya na may kliyente na growers. Right. And you mentioned also yung commercial. Yes. Meaning, ang commercial, sila ay nagbebenta saan? Okay. Ganito po yan. I-correct ko rin po, no? Yung salitang integrators, I have to clarify. Kasi po, although galing po ako sa malaking integrator, pero hindi po, kasi may word, di ba? Integrator, pero malaking integrator. So, ang tanong, meron bang malit na integrator? Wala. Meron. Meron? Opo. Okay. Yung pala ang misnomer. Kasi po bakit? Ang integrator, ang ibig sabihin po niyan, integrated ang operation. Not necessarily scale. Scale po, pero kung may maliit ka hong capacity ng manoka na broiler, meron kang hatchery, may dressing plant ka, meron kang breeder. Kung wala kang feeds, pwede rin naman. Pero pag sumama pa yon, di ba integrated po yun? So, ibig sabihin, it's interconnected with line of operations, so that's why it's integrated. Hindi po ibig sabihin na integrated ay dahil malaki, kaya malaki escape. Medyo, ngayon buo lang yung cycle. It doesn't mean na malaki. Agad. Right. Okay. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness, How It Works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. This September, join us for a day of 6 panel discussions, exhibits, business socials, and dinner. Learn from agriculture's top experts and explore the ideal farming venture for you at Agribusiness Connect. Happening at Elements at Centris, September 28, 2025. Doors open at 12 noon. Don't forget to register through the link in the video description box or simply message us on Agribusiness Facebook page. You may also text us at 0917-827-7770. Strictly no walk-ins. Agribusiness Connect. Agriculture in full view. Win a trip to Taiwan. Explore the beauty of Taipei and Taichung, made possible by Book & Go Travel and Tours Services. 2 lucky winners will be announced during the event. Don't miss your chance. We would like to thank our major sponsors. Rural Bank of Angeles, your rural bank of choice. Tate Vanaman Feeds, best value solutions for shrimp farming. AgriDom, empowering you with digital agriculture. Amo, ako'y magsasakang organiko. Itaas ang ani, ibaba ang gastos. All certified equipment. A company steered by experts, manned by professionals. Greenland Organic Fertilizer. Katuwang sa pag-asenso ng magsasakang Pilipino. Tuburan Coffee. Hand-picked and roasted with love. NutriHydro Plant Nutrients. Think precision. Think NutriHydro. Villa Orbe Farms, pioneer of pure Berkshire and RAS-fattened crabs. Bulacan Dragon Fruit Depot, source of quality dragon fruits and planting materials. Dendrotonics, Agarwood and Deforestation, for God, country, and wealth. Yamang Bukid, galing sa kalikasan, alay sa kalusugan. Rick Zwan, sharing a healthy future. Don Benitos, Pambansang Cassava. We would also like to thank Sugarcane and Beyond, RSL Fish Crackers, Innovative Agro Industries, Romsol, Boa Machines, Turbulent Greenhouse, Crispy King, Asil Laboratories. See you in Agribusiness Connect! So yun po yung isa sa
natutunan ko rin ngayon na dahil nasa labas po ako, no? Kasi po ang ibig sabihin ng integration is dikit-dikit ng integration ng operation. So, yun lang po. Pero syempre po ang pananaw po ng integrator dahil ang salita integrator sa mga malalaki talagang kumpanya. Kaya po doon nagiging parang naging yung hindi sinasadya pero yun yung naging meaning ng mga ordinaryong tao pag narinig yung word na integrator. Right. Okay. So, what about the commercial? Okay. Yung commercial po, it's a way of sanang market. Okay. Ang integrator po, pwede rin naman po silang may market po sa palengke. Okay. Meron din po sila niyan, wet market segment. Meron po silang food service na ito yung mga restaurants. Yes. Food service is restaurants, hotels, fast food chain. Yan na po yun. So, yan po ang markado ng pangkalahatan. But, again, sa ngayon po kasi, nagkaroon na po ng, dahil una rin, I think it's the reason na rin po, nagbubukas po yung market, no? Mula ho nagkaroon ng tunnel ventilation, at nakita po nila na maganda po nagiging result. Even small players po, now, also, meron ding pangarap minsan, ano po? Ang sabi natin, ang integrator po, ang kagandahan po ng contract growing, totoo pong may advantage. Kasi po doon man ako galing. Until now, nasa contract growing ako, ano po? So, makita nyo naman po, sa company pa rin tayo. But then, ang ibig sabihin po kasi niyan, meron po kasing kanya-kanyang pananaw ng investors. Meron pong, kaya po na-conceptualize ang contract growing kasi one-time na investment, pero yung operating expense mo at saka yung input expense mo, sisiw, feeds, logistics, and yung market, hindi mo problema. Kaya contract growing kasi ang problema mo lang is magmanok. So the contract growers are the farm owners? Yes. Okay, na naka-tie up sa malalaking integrators, quote-unquote. Right. Okay. Yun lang, para for clarification. Saka siguro po, naiintindihan din po ng mga tao na ano po ba yung pinapasok pag sinabing contract growing. So kung ako ay nagmamanok, pero hindi ako naka-affiliate sa mga integrators, ang tawag sa akin ay commercial farm. Pwedeng commercial growers. Commercial growers. Right. Na posible din na kahit commercial grower ako ay integrated din yung operations ko. Well, pagka nangarap po tayo at ginawa po nila yung ibang other aspects of operation, like meron ka bang, sabi mo na, dressing plant. Ang normal kasi po, sa operations, ang siyempre, tinitignan mo agad, yung agad-agad kumikita. Okay. So, ang pinakamabilis po kasi makitang-kitaan sa manok, ay manok. Hindi po yung other aspects. Bakit po? Ay yun yung nakikita sa palengke, nabibili agad. So, pagka yung manok na nabibili agad, dressed chicken, yun na kagad yung form na madaling makita na may income. The other forms po kasi, kapag nasa linya ka, doon mo lang maintindihan. Bakit po? O breeder, paano ka kikita? Bebenta ka itlog or sisiw. Kailangan magpapahatch ka pa. So, ito yung mga parents. Yes, parang parent stock po yan. Kung sinabi natin breeder. Yung GP, siyempre, mas malalim na yan. Hindi na muna. PS lang po ang kadugtong ng broiler. GPS, grandparents. Correct. Sa breeder po yan. So now, dahil nabanggit po natin before yung breeder. So parang clarifications. Tama po. So yung magiging itlog na ipoproduce po ng PS or parent stock na breeder ay mapupunta po sa broilers. Pero dadaan mo na sa hatchery. Para pisain. Ano po? Commercial kasi yung volume, maramihan. Kaya sa hatchery, commercial hatchery. Now, sa mga medyo nagiging gamay na siguro po, sa na-obserbahan ko po sa field, dahil nasa labas na rin po tayo. Na-obserbahan natin. Yung pong nagagamay na po yung broilers at nagko-commercial na broilers, meron na-establish din nila yung market. Kasi yun po ang pinakamahalaga po marami pong may kakayanan sa pinansyal. Okay. So, meron pong kakayanan pinansyal ng pangbili ng sisiw, pangbili ng feeds, pero ang problema, hindi alam saan ibebenta. Madaming Filipino farmers na ganyan. Correct. Yung market. Correct. Even naman sa crops, hindi lang naman sa manok. Yes, so, it's a common na problem sa lahat ng farming. Okay. Kaya po pumasok ang contract growing concept. Kasi para po ang sinosolve, tanggalin na yung problema na yon sa side ng farmer. Right. Okay. Para ika nga po, mag-alaga ka lang, may bibili ng produce mo. Literal. Ganun lang po. So si integrator na ang naghanap ng sarili niyang market, saan niya i-dispose yung chicken na kinuha niya sa mga growers. Tama.
Now, ang isang ano lang po dyan sa ganong klase, syempre po, ang sabi nila, kung si integrator pala ang namuhunan, kasi po, kasama sa package ay hindi lang market para makuha mo yung market, namuhunan po si integrator ng sisiw. Namuhunan po Kanya yung sisiw. Opo, namuhunan po rin si integrator ng feeds. Feeds. And then logistics. Yung market last, no? Yes. Siyempre, yung cost of money, kanila yun. So, don't expect na ang presyo ay market price. Kasi ang aspeto lang na kinuha mo ay yung pagmamanok. Yes. Yung production lang, ay yung growing lang. So, meron pong liquidation na tinatawag, para ang tawag dyan, liquidation scheme ng bawat integrator. Ayan, diskarte na po ng integrator yan. Kanya-kanya ng diskarte sila. Kung paano nila i-present na mas enticing para sa pwede nila maging potential growers. No? Parang baka naman, mga integrators. So may time, Doc. Napopromote natin yun. So may time, Doc. Ops, naglalagay sila ng kortina? Inaangat na po para po yung temperature ay may stabilize. Mas mainit na lalo. Para dito? Yes. Para lalo kasi po, tayong... may heater po ito para wag hong lumabas yung init na pupunta sa kabila. I see. Ito pa yung sinasabi kong ililiit mo yung spaces. Alright. So, yan po yun. So, mas mainit na nga mamaya-maya. Nampisa ka ng pawisan. Napapawisan na ako. Doc, maganda yung discussion natin. Right. So, ito yung karamihan na naririnig-rinig na, di ba, para may pros and cons. Yes. Nasa naman. integrator, Lahat naman po nasa integrator ka or commercial ka, di ba? Right. Pag mataas ang presyo ng chicken, tuwan-tuwa ang mga commercial. Syempre, naman. Opo. Pero kung bagsak ang presyo ng chicken, sila naman ang umiiyak, happy naman si farms na nakakabit sa integrator. Yun po ang, sabi nga nila po, high risk, high gain. O yung ano natin. So parang low risk, siyempre yung gain mo, medyo mas maliit. Mas maliit. Kasi hindi ka naman tumaya So, mas high risk si commercial farms. Yes. Kaya naman po, sabi nila, may time na jackpot. May time naman, iyak po talaga, literal. Tigil. So, ang kahirapan lang po talaga rin sa atin, volatile po talaga ang prices ng chicken. For whatever factors, ayoko na pong masyado i-discuss po yan. No? Pero may iba pong aspeto, hindi lang ho tungkol sa supply and demand. Apart from supply. So, no comment na tayo. Okay, sige. Ibang bulong ko na lang sa inyo. Sige. Hindi naman tayo political Doon lang muna ho tayo sa business side. Sige. Kasi yun naman talaga ang gusto nating ituro para ho sa mga viewers na gusto rin yung pumasok kung sakali. So, ang magiging isang tanong po niyan ay, kung commercial, tama po, meron pong high and low. So, sabi nila dyan, paano ang laban? Ay, pahabaan din ang PC. Pero syempre, mas mahaba PC ng integrator. Hanggat kung iisipin. Pero minsan, meron din naiyak. Pero talagang nahirapan din kasi masyadong volatile. Now, so, even yung mga nangunguna, leading integrators, iniiyak din nila yan? Na dumarating sila sa punto na alam nyo, sir, ganito po Kaya po minsan nasasabon po ang mga boss. Kasi syempre po, they're expecting yung projection ng income based on sa kunyari anong pong last year, no? Pag bumaba yan, syempre ang tawag dyan, loss na rin yan. Pero kasi expected yun sa projection pero nagkaroon ng losses. Correct, tama po. Pero that's on a corporate role naman. Syempre doon tayo sa medyo abot ng kakayanan. So, pero again, may pros and cons po talaga ang contract growing at ganun din naman ang commercial. May pros and cons po ang contract growing. So, ang tanong, alin ba ang mas maganda? Alright. Alam niyo po, hindi ko rin masabi ko alin ang pinakamaganda. Yung pinakaano kasi dyan is, ano ang pananaw ng investor or ng grower. Okay. But ikaw, as a grower, ay mas ginusto mo na kasama ka sa integrators? Well, siguro po, alam niyo na po ang ibig sabihin kasi nandito ka sa contract growing. For one, start-up pa lang po ako At saka I have seen a lot of growers dahil po sa medyo matagal na rin tayo sa industriya at saka sa contract growing before. And ngayon, mga kliyente ko po is yung iba po, contract growers din. Majority naman. I have seen yung success po rin nila and yung capacity to expand. So, with kasi contract growing, mas para sa, alam niyo po, hindi naman po
hindi na po marami ang taong kayang mag-put up ng farm na katulad nito. At saka yung mga bago pa pong lumalabas na bago ngayon. Nang walang tulong po ng financial. Okay. From bangko or kung ano man. So, ibig sabihin, kung ganun pala ang case, saan ho tataya ang bangko? So, tataya rin po ang bangko dun sa medyo mas sigurado rin sila. Kasi kung commercial yan, unless siguro dati na nagko-commercial at may track record na at malaki na ang cash flow na pumapasok, yung influx ng kanilang credit na po, history ng kanilang financial sa mga bangko, then it's the only way for them to capture po yung advantage na magkaroon silang may loan. Pero for a normal po na kapitalista, lalo na yung startup. Actually, mahirap na nga po ngayon ang startup kasi po, even banks are securing their funds kasi po gusto nila doon sa mas sigurado. Kasi po, karamihan, dapat po daw may equity pag nangungutang. So, pag may equity, dapat po merong katumbas yung investment mo, a certain percentage na dapat shoulder ng mismong owner. Ng or owner. Ng client, or ng borrower. Ilang percent yan, Doc? 30%? Ayoko pong pangunahan, pero More or less. ang sabi na sa bangko po, depende rin siguro mga around 30% ang equity or 20 to 25 or Okay. 20%. I think it depends on the bank as well. So better sa bangko sila magtatanong. Okay. So at least meron lang idea on how to deal with that. Pero medyo mahirap na po ngayon yung makakautang ng walang equity. Mukhang mahirapan yan. Oo. So, Doc, dito sa industriya ninyo, no, dito sa chicken, Right. no, so kanina na-mention mo yung may mga breeders. Right. And then, sino-sino yung mga gumagalaw dito? Okay, may breeder tayo, may integrator tayo, Right. may hatchery operations, di ba? Yeah. May yung mga farms, growers. correct. Opo. What else? Sino pa yung mga involved Feed dito? mill. Feed milling. Feed mill, Feed milling. dressing plant, di ba? Actually, yan na po yun. Yan na yung the whole integration. Nga lang, siyempre, ang mangyayari dyan, kung retro ang positioning, dress chicken, dressing plant, grower, hatchery, breeder, o PS, o GP, and then, encompassing kasi niya ng lahat ng production except yung sa dressing plant, kailangan ng feeds. Lahat sila. Except the hatchery dressing pala. plant. Hatchery at saka dressing plant. So, breeder, PS man yan, GP man yan, broilers yan, kailangan ng feeds. So, kaya mayroong feed component. Okay. Oo. So, yun po. Doc, itong mga lahat ng players na nandito sa industriya na to, Right. kung titignan mo, lahat ng mayayaman. Ano po ibig sabihin nun? Medyo, gusto At ko least may malaking pera ka to invest. Kasi hindi biro-biro. I mean, para magkaroon ka ng ganitong facility, Doc. Hindi naman ho ibig sabihin ay mayaman. But ang sabi nga lang daw to, pag startup po, marami kang pagdadaan ng hurdles para magkaroon ng ganito. Kasi una po is really determination. Okay. Marami po akong naging grower na nag-start po from scratch din. Totoo pong nagsumikap, nangutang at pinatunayan niya, kaya niya makabayad. Okay. Sa una po, hirap pa utangin kasi po walang asset, Walang credentials. walang masyadong credentials, walang credit history. But then, since determined po sila to push through, and then siyempre at that time po, ang trabaho po namin sa business development, tinutulungan namin i-link sila sa bangko. Okay. O meron pa rin naman siguro ngayon kasi ang pati bangko naman, dati po kasi ang bangko, hindi sila aware of the agricultural sector na tulad At ng least poultry. ngayon ang bangko mas aware na ngayon. Oh yes, pero aware din sila na High risk pa rin. may risk din. Kaya ho, naniniguro na sila. Kaya ho, I think it's more of, mas stiff na po, lalo na nagkan-pandemic. Okay. Doc, para doon sa audience natin, regardless kung sarili niyang pera or may kapartner siya or kasama siya sa integration Yes. or umutang siya sa bangko, how much money ang kailangan niya to start a business? Right. Sa ngayon po kasi, may mga nagtatanong kung pwede bang maliit na capacity. Okay. Ano po? Ang sagot ko, when we started tunnel ventilation, we started with 16,000. Nung araw? Back then, ito po yung mga retrofit. Kasi ang bahay po dati, makitid lang. 30 feet by 300. Yan ho unang bahay namin. Maliit Na po yan, dimension. Doc.
Yeah, at that time, maliit po yun. Kasi conventional dati, ang laman no, 9,000. Okay. O conventional 9,000, nung kinonvert po yan, mga 13,000. From there, nakita mo, now, kami po, ako, dahil nasa business development po, part na hanap po, trabaho po namin is to know yung computations. Kasi po, you will pitch business eh. So, gusto mong malaman ng grower or potential na mag-grower na sulit ba? Okay. Okay. So, siyempre, sa ganung sukat, kung may conventional ka, yan ang first na gagawin mo, retrofit. Bakit? Nakatayo na eh. Now, dun sa mga wala pang nakatayong bahay na conventional. From zero. Panahon na yun, walang ire-retrofit dahil bago. Oo. Pag niran mo yung cost ng 30 feet versus dun sa munod, alam niyo po yung sunundan yan, yung US na sukat eh. 40 feet by 400. 40 by 400. Now, ang tanong, saan galing yun? Ay, sa US, yun ang original eh. Pati yun din ang size dati po ng breeder. So, kapag yun ang tinayo mo, ang laman po niyan ay, at the time, sa 0.65, 26,000. Sa 0.55, 30,000. 29 something, 30,000. So, pwede na. Pero bakit po mas sulit po yung 40 sa 30? Pareho lang naman ng poste sa dalawang gilid. Kasi dalawang sides lang, ano po. Okay. Ang pagkakaiba lang, kaya mura po yung dating bahay, kung coco lumber, may poste po, tsaka coco lumber lang po siya. Pero nung ginawa mo ng konkreto, parehong poste, ay ba't di mo ilapad? Kaya naman. So, hanggang sa nag-evolve na po ang poultry buildings. Nagkaroon na rin ng 50 feet. Actually, yung 50 feet, yun po yung aking design kasi galing sa US 50, no? Tapos may kasamahan po ako sa Pangasinan, boss po siya ngayon ng San Miguel, ano po, isang kaibigan natin. Ang sabi niya sa akin, pre, wag mo na i-push yung 50, sayang. Sabi ko, bakit? Gawin mo 52 na. Oh. So 52, sabi ko, bakit? Eh kasi 'di ba ang bahay may bulada, sa bahay po kasi may bulada may parang awning na nakalawit sa gilid para yung araw ba and all. Eh may 3 feet ka ng bulada, may 3 kang bulada. So 50, merong mapupunta 52 minus 3 and a half o 4 pa, 52 matitira sa loob. Inside kasi yung poste may count pa ng 1 foot 'yan eh. Sabi ko, oo nga no, kasi ang bakal po 6 meters, 20 feet 'yan. So, magiging 60 yan, pero 52 ka. So, kinain yung poste, may 3 feet na dulo, 3 feet sa dulo. Para walang putol, hindi sayang. So, sabi niya, yung 2 feet na yan, times po ng length, that's another capacity. Tama naman. Pero ang bahay kasi naman niya noon, at that time, sa Pangasinan, maikli. Ang kanya, 52 by 350. Yan po ang uso dati, dahil may mga magagaling na grower po dati noon. Doc, ituloy natin discussion dito. Right, so, sige. sila ngayon ay nagbababa na ng chicks. Yes. Mayroon bang tamang proseso ng pagbaba Okay. niyan, Doc? Isa pong makikita nyo po dyan sa pagbababa, makita nyo po yung crates kanina. Nung inistaka po niya yan, nakapatong-patong. Patong-patong kanina. Then, pagbaba po, mapansin nyo po, naka-criss-cross po yung ating placement. The reason for that is para po, hindi ho makulob. Or parang makasingaw po naman. Kasi po para may hangin din sa gilid-gilid. Kasi po, hindi naman po agad pag nailagay dito, maibaba agad. So, in the meantime, para ang sisiw po natin ay magiging okay. Yan po ang initial. Now, second would be, mapansin nyo po, tender loving care, TLC. So, paano nila ibaba? Dahan-dahan. Medyo dahan-dahan. Pero alam nyo po, sa ibang bansa, binabato yan. Talaga. Po. Buong crates, hagis. Ginaganon na. Opo, alam mo Pilipino, mabait daw tayo eh. Tsaka, It matters. well, dinahan-dahan sabi nila mo. daw, baka raw kasi mapilayan, etc. Aha. Pero alam nyo po, may video po yan sa ibang bansa rin na parang alam nyo po yung tennis ball. Oo. Doon ikakasa, tapos parang binabato ho ng tennis ball na lumilipad. Meron nung ganun mga video before kami nakikita. Natatawa lang kami dahil ingat na ingat ang Pilipino ha. Dito, hinahagis lang. Parang kakaiba ang approach nila. But yes, ginawa nila. Pero sa atin, alam niyo po, sabi nga, wala namang masama kung maging maingat. So, yan po ang ginagawa. Now, from there, actually, may isa pong pwedeng gawin. Asan yung timbangan mo, Nak? Ay, Ang mainit yan. init, ha? Mainit yan. Yan Ang heater. init. Ito yung Yan heater. ang heater, oo. Ang ginagawa rito, initially, dapat meron siyang random na weighing. So, may weighing scale. Yung iba, sinasample mo yung bawat chicks.
at least may random weight ka. Kasi mayroon pong tinatawag na weight ng chicks. No po? Ang acceptable, ito po sa alam ko po, no? Hindi ko na alam kung ano ngayon, but ang acceptable is 33 grams ng chicks pag dumating. Per chicks. Opo. Or average. Average, opo. Pero syempre, yun na yung pinaka-entry, no? 33 Okay. na. So, with the 33, meron po kasi 40, 45. Doon mo malalaman. Kasi po, di po ba ang itlog naman, it comes in sizes. So, small, medium, large. So, syempre po, yung unang pisa, yung mga una pong nakukuha ng itlog sa mga breeders, piwi po ang tawag doon. So, off-size pa po yan. Di po sinasalang yon. So, yung small po, small, medium, large, may corresponding po yan na entry level ng weight ng itlog bago po isalang. So, karamihan, yung 33, yun po yung mga young flock. So, may young flock, may mid flock, may old flock. So, syempre, yung large, yan po yung malaki. So, 45 grammer po yan. 40 to 45 grammer na sisiw. So, sabi nila, mas maganda yan ahead dyan. Pero, hindi naman kasi natin masasabi. In fairness po sa mga integrators, hindi naman po pwede pong parating mid-flock ang ating flock. So, magiging una bata, magiging middle, magiging old. Kasi ang old naman daw, sabi nila, medyo merong baka raw sa, alam niyo na, parang geriatric. So, may konting aberya na, may konting health, pero malaki. Pero, hindi natin masabi kasi po, alam niyo naman, pag daw po sa isang nagmamanok, paalala lang po, ito natutunan ko lang din po nung nasa kumpanya ko. Pag daw nagmamanok ka, buhay kasi yung alaga mo. So, maaaring iba ang kalagayan. Flexibility, mahal kasama pa rin. Pero tama, may procedure, pero may flexibility ng konti. 2, para raw po hindi kayo nahi-stress sa pagpo-poultry, ang sabi dyan ay, para ka naglalaro daw ng cards. Ano ibig sabihin nun? Pag binagsakan kita ng kartada, yan ang laruin mo. Huwag ka magsabing, ba't wala akong alas? Ba't wala akong king? Wala eh. Di laruin mo lang kung ano yung cards mo. Yun. Gawa mo lang paraan, huwag kang puro hanap ng optimistic nang wala sa'yo. Hindi pwede yun. Ma-upset ka. So, kung ano dumating na sisiw, in fairness, yun naman ang aking prinsipyo kasi ako'y doktor din po ng company. No? So, ang papayo ko pa rin, yan ang kaya mong kontrolin, yan ang gawa mo ng paraan. So, ayoko rin naninisi tayo lagi. But yes, totoong may pagkakataon nagkakaproblema ang sisiw. Di i-report at saka tumataas po ang mortality. Marami po, ipapatignan natin sa doktor. Kung marunong po kayo, tignan nyo kung anong cause ng problema or bakit mataas. Makikita mo sa mga namamatay. Bubuksan po. Yun ang tinatawag na necropsy. That's part of the animal health services. Lamang, siyempre, kung marunong tayong tumingin kung ano yung mga nagiging problema pag binuksan natin yung manok. Grabe, ang init ha? Yeah. Ang init. Sabi ko naman sa inyo, ito yung sinasabi mo kanina during the orientation na tiisin mo yung init kasi yun ang kailangan ng sisiw. Yan ang need nila. Hindi yung kailangan mo. Again, tama po, no? Yun po ang tama. Kasi po, yung nag-aalaga, ang inaalagaan niya, yun ang mahalaga. Hindi po yung nag-aalaga ang dapat susundan na kondisyon, kundi yung alaga. Inaalagaan. So, yung alaga, ang gusto mainit, bigay mo yung mainit. Na po, yun po ang kailangan. Kailangan mainit. Yan po ang atin. Kaya masarap pag tumakbo yung fan, no? Oo. Nahihigop ka talaga, no? Oo, vacuum po kasi ito eh. Alam niyo, sa tunnel ventilation, kaya na yan, vacuum po yan. Di pa po ba ang electric fan pag tumakbo, a certain length, yun lang yung bato. Yun ang positive na ventilation. Ang negative ventilation, lahat ng dinaanan, From end to end. pasok. Higupin niya lahat yan. Right. Negative pressure. So, yun po yung ano dyan. So, ganyan po ang konsepto natin ng pag-alaga. Ito is more of, dapat kasi alam din nila kung ano yung tsura. Okay. So, medyo gagamit na ako sa lamin, hindi ko na nakikita eh. So, para lang makita natin. Again, ano ba sinisilip sa sisiw? One, tingnan mo yung buong katawan, configuration. Sisiw, balahibo, etc. Malinis. Talagang maninilaw dahil alam nyo sa hatchery merong ginagamit na chemical para nakakapag-produce ng ganyang color. Pero magiging puti yan. Now, ano tinitignan? Mata, agile, alert, beak, and all, paa. Titignan mo to. Yung hock. Ano yung hock? Ito. Ayan. Pumapula ba yan or hindi? Titignan mo to. Yung paa. Ito mismo.
Itong paang to, tinitignan mo kung dehydrated, malalaman mo. Kasi pag dehydrated siya, tuyo to, makikita mo yung ugat. Buhay Yung ugat na buhay. Masyadong prominent. It's a sign of dehydration. So, again, sa navel, pusod, parang katumbas ng pusod ng tao. Sa navel, makikita mo, there, oh. Yun ang tinitingnan mo. May sinulid ba, magaba, etc. Isa yun. Cloaca, yung butas and all. Lahat yan, makikita mo to see and to check. Yan ang mga pamantayan daw para makita. And then, activity. Tingnan nyo maigi. So, kita nyo, gumagalaw agad. Moving sila, moving. Ano nyo yung tubig nyong tumatapon. Yan ang kailangan nating ingatan. Yan ang ating pong sinisilip. Ano po? Activity, galaw ng sisiw. That would also the basis po natin, no? Para masabi natin ano bang sisiw. Kasi mahirap natin sabihin na agile naman eh. Pero alam nyo po, pagka ho na-delay din talaga ho ng delivery o napatigil, medyo at first, affected din. Opo, kayo naman, nagbiyahe ng mahaba. Medyo nahihilo-hilo ka rin, di ba po? So siguro, parang ganyan din. Hindi natin pwede sabihin, pero pare-pareho naman buhay. So, ganyan din siguro. Dok, na-notice ko rin, paglapag nila may pagkain na. Right, correct. Isa yun sa kanina sa orientation natin, na mayroong pagkain sa dyaryo, medyo pwedeng dagdagan pa yan, kulang ng konti. Tapos may pagkain sa, ang tawag natin dyan, bilao. Bilao, okay. Chick platter, no? So, ang kulang lang ay iparan nyo yung, paandarin nyo yung Feeder. tube feeder para automatic. So, yun na lang ang na-miss out. Okay na rin naman. Ito, medyo pwede mo pang dagdagan ng konti sa mga naglalagay. Oh, yan pala, yung timbangan. So, ito, ipaano mo? Isang bagong crates. Sigurado yun yung 100, baka kulang. Okay, ito, Doc. So, ito yung kompleto pa. Yan, so, 46. O, di, malaki yung sisiw. Divided by 100. O, di malaki nga, 46 grams. Malaki yung sisiw na yun. Yung mortality na yung Ang dami DOH, pa. no? So, itong buong side, Doc, yung lalagyan ngayon? Itong buong to, end-to-end? Ang ginawa po, hanggang dun sa dulong yun. Pero may kulang na konti dun sa part. Oo. Para kaya kulang siya. Uy, ang bait mo naman. Grabe, pa isa-isa. Over, ha? Sige, sagalupin mo. Yan, sige, kuha. Sasakal mo yung iba. Sakalin. Hindi na kayanan yung biyahe. Hindi niya kinaya. Oo. Hindi. Sa biyahe yan. Konti lang. Sa dami ng chicks na dumating, Opo. Meron yan naman lang yung talaga. mortality. Opo, meron. Normal talaga na may pailan-ilan. Yan. Yan, nasa halfway tayo. And then, ganun pa kalayo ulit sa dulo. Agribusiness merch is now available on Shopee and Lazada. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.